Ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Papuputukan mo, law enforcement? Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo law enforcement, ibang usapan yan. Ipinag-utos ngayong araw ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension para kay Senate Sergeant-at-Arms, retired Major General Mau Aplasca, matapos itong unang magpaputok ng warning shot sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Miyerkules ng gabi, May 13. Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi nila isasawalang bahala ang ganitong pangyayari, lalo na at hindi papel ng isang Sergeant-at-Arms na magpaputok ng baril sa loob ng isang establishmento. Worrisome yun. Kasi nga, papuputukan mo law enforcement. Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher than law enforcement? He's supposed to help the Senate maintain the rules of the Senate. Pero para paputukan mo law enforcement, ibang usapan yan. Hindi natin tinotolerate yung ganyang behavior. Ayon pa kay Rimulya, ipinataw ang suspensyon kay Aplasca upang hindi maimpluwensyahan ang kanilang investigasyon, lalo na at marami ring suspecha ang publiko sa nangyari. Kaya natin ginagawa ito para maalay natin ang fears ng tao na mag-aaroon ng whitewash o hindi tayo kikilos ang ombudsman sa bagay na to. Siguro tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi, di ba? Ang problema rito ay may kanya-kanya tayong dahilan sa iba't ibang departamento, pero dito sa ombudsman, ito yung ating tungkulin na malaman at alamin at ipagbunyi sa tao, ipaalam sa tao yung mga pangyayari mula sa ating perspektibo. Inaasahang sa susunod na linggo ay mag-i-issue sila ng subpoena sa National Bureau of Investigation, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, mga tauhan ng Senado, mga senador at maging mga kuha ng media sa insidente. Kakalapin rin ang mga CCTV footage sa Senado upang maiwasan ang anumang cover-up. Bukod sa putukan, kasama sa investigasyon ang pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa protective custody ng Senado sa tulong ni Senator Robin Padilla. Kinuwestiyon rin ni Rimulya kung bakit nito iniiwasan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court kung wala naman itong kasalanan. Ang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Pumarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Ayon pa kay Rimulya, ilan sa mga posibleng paglabag na maaaring lumabas sa kanilang investigasyon ay obstruction of justice, failure to maintain public order and safety, aiding and abetting a criminal or fugitive from justice, at gross neglect of duty. June, alam na at hindi naman kinontra ni Senate President Alan Peter Cayetano itong ang order ng Ombudsman na preventive suspension laban kay Aplasca. Ngunit umapela si Cayetano sa Ombudsman na dapat ring magkaroon ng preventive suspension laban naman dito kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, ayon kay Rimulya, bukas sila na magkaroon ng joint investigation kasama ang Department of Justice. Ngunit dahil sakop nga ng DOJ ang National Bureau of Investigation o NBI, gusto ni Rimulya na ang Ombudsman ang maging central investigators dahil isa silang constitutional independent body. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Jude. Ivan, meron na bang tugon si Ombudsman Rimulya doon sa sinasabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ba masususpindi naman si NBI Director Matibag? June, wala pang eksaktong sagot dyan si Ombudsman Rimulya. Ngunit kanina nang kinausap niya ang mga media at nagbigay ng panayam, ay lahat ng anggulo ay titingnan ng Office of the Ombudsman. Pagdating dito sa kanilang mga investigasyon, magkakaroon pa nga sila ng panel talaga na tututok dito upang makita
ang lahat ng perspektibo ng iba't ibang ahensya na nandun mismo sa insidente sa Senado. Jude. Mga kababayan, kamakailan lamang po matapos itong medyo paghupa ng tensyon sa ginawang Special Operations Lusob sa Senado na ginawa po ng magkatandem na si Trillanes at si Director Matibag ng NBI, at ngayon ay itinatanggi ni Marcos Jr. na wala daw siyang alam at hindi daw siya ang nag-utos nito, baka nga multo ang boss ni Matibag at ni Trillanes para sabihin yon ni Ginoong Marcos. No? Katawa-tawa, walang naniniwala at pinagmumura ng taong bayan. Ang ganoong kabulok-kabuloktutan na ginagawa po na niloloko at tinatrato ni Ginoong Marcos na parang tanga at bobo ang sambayanang Pilipino. Na akala niya mapapalusutan niya sa pa-smile-smile, pabait-baitan sa kanya mga speech, pero sa totoo lang napaka masama po ang kanyang ginawang pagbibigay ng utos na ito na lusubin ang Senado. In fact, no less than ang kanyang kapatid mismo na si Senator Amy Marcos ang nagsabi habang siya ay nandoon po sa loob ng Senate building na natatrap siya na habang lumulusob at nagkakaputukan po sa pagitan ng mga nakadeploy na Philippine Marines at ng ating Office of the Sergeant at Arms na mga security personnel ng Senado at ng mga puwersa ng NBI na dineploy ng patago at palihim na gumagapang mula doon sa GSIS building, nakadugtong lamang ng Senado dito sa GSIS compound. Maraming senador po, lalo na ang mula sa majority, black ang nanatili sa loob, except itong mga mukhang alam na nila na magkakaputukan at magkakalusuban, biglang nawala po na parang bula, no? Nag-magic at nag-iskapo sa Senado. Itong sila Tito Soto, si Ping Lacson, si Risa Hontiveros, si Pangilinan, sila Bam Aquino at mga kasama nila. No, wala din doon sila JB Ejercito, sila Gatchalian, tahimik lang sila, mga kababayan. Wala silang imik kahit na pinagpuputukan na ang building ng Senado at nananawagan na si Senator Alan Peter Cayetano right sa kanyang Facebook Live sa gobyerno na ano na ito. Bakit hinahayaan yung nilulusob, pinuputukan po ang mga senador at dahil lamang sa kagustuhan na sa pilitang dukutin at ipatapon si Senator Bato de la Rosa mula doon sa kautusan ng isang banyagang puwersa na wala naman tayong obligasyon na kilalanin pa ito o sundin ito. And I'm talking about the ICC. So hindi ba nakakaduda? Hindi ba kaya natimbrihan nila Trillanes at nila Matibag na may mangyayaring ganito? Yan po ang mga teorya, bagamat yan ay espekulasyon, pero hindi malayo na yan ay nasa linya ng katotohanan o may bahid ng katotohanan ng pag-iisip. Mantakin mo alas 4, alas 5 pa lang, pa-exit na sila. Sila Tito Soto, sila Ping Lacson, Hontiveros, sila Pangilinan. Itong mga nagdurugo ang puso dahil nagbago ang liderato sa Senado. Dahil gusto nilang manatili na kontrolado nila ang liderato sa Senado upang may pagpapatuloy nila ang kanilang gawain bilang special agents ng Malacanang sa loob ng Senado, mapagtatakpan at mailihis ang pananagutan nila Marcos at Romualdez sa naghuhumiyaw na pinakasindikatong pagnanakaw at pandarambong sa pondo ng bayan, itong napaka-iskandaluso na 1.9 trillion pesos na nawala na pondo na limas sa kaban ng bayan na flood control projects, scandal, and corruption and plunder. Yan po kung bakit nagdurugo ang puso nila. So ngayon, sa pangyayaring ito mga kababayan, hindi po mawawala ang pagdududa sa kaisipan ng taong bayan. Hindi kaya nagkaroon talaga ng prior information kasi nung May 11 ng Lunes, alam na pala nila, no? Sila lang nakakaalam, itong sila Hontiveros, sila Tito Soto, sila Lacson, maliit lang yung small group nila na lulusubin pala nila Trillanes at nila ng NBI, no?
na dadamputin at sa pilitang kakalad ka rin palabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa at itatapon sa Netherlands doon sa ICC detention facility nang hindi dumadaan sa anumang proseso ng hudikatura at ng ating korte o ng hukuman.